at may bago daw loan app. At yung loan app daw na ito ay, sabi, pwede daw magpautang ng up to 30,000 pesos. Safe and secure, as usual, yung mga pinapromise nila, baka naman panibagong problema to. Na-encounter nito si Morgold, kasi nada-download po siya sa Google Play Store, wag niyo munang i-download, guys. Panoorin niyo na muna yung mga screenshots na i-share ko sa video na to para meron kayong enlightenment at makakapag-decide kayo kung talaga bang i-download niyo to at magbibigay kayo ng personal information niyo o hindi. Hello everybody! Welcome back to my channel kung saan nire-review po natin yung mga apps. Sinisilip natin bago natin gamitin. Actually, ako. And hopefully, sa mga screenshots na i-share ko sa inyo, ay makapag-decide kayo kung okay ba talaga yung app para sa inyo o hindi. Hindi ko po pinopromote yung mga loan apps ha, based on my personal experience. So kayo yung magde-decide kung gagamitin nyo to o hindi. While I am still on the lookout for mga bagong loan apps yung talagang legit at maaasahan, silipin muna natin tong si Morgold na nada-download sa Google Play Store at meron po siyang maximum loanable amount na ino-offer na 30,000 pesos. Before tayo mag-continue guys, kung kayo ay naghahanap ng legit na loan app, you might want to check out my video about InstaLoan. Bago siya actually na service ni Lista app, which I think, based on my experience, is legit. Pero wag na kayo masad kung hindi nyo pa makita tong si InstaLoan dun sa dashboard. With the Lista app, masisilip mo yung credit score mo. Baka yun pa lang yung kung makapag-explain sa'yo kung bakit palagi kang reject at doon mo malalaman kung paano mo mapaangat yung credit score mo para hindi ka na-reject next time. Hindi ko rin pino-promote si Lista. It's just that happy lang ako kay Lista app. So going back to our topic, so ito nga si Morgold guys. Nada-download po siya sa Google Play Store. Ano naging libre yung pautang ha? Libreng loan app, nada-download po sa Google Play Store, offered by Thrift Platinum Lending. So yung first nating question, rehistrado ba tong si Morgold? Doon sa SEC website, may webpage po doon kung saan nakadisplay yung mga list of recorded online lending platforms. Well, nakalista po sa SEC, sa list of recorded online lending platforms to si Morgold. But that doesn't mean na okay siya sa inyo ha. Simula pa lang guys, nakikita nyo 2.9 stars lang siya. At bakit naman? Kasi punta kayo doon sa nagbigay sa kanya ng 1 star, marami yung nagre-reklamo sa kinakaltas niya. Ang laki ng kanyang service fee ha. Pero kung hindi ka pa rin convinced doon sa mga comments ng ibang tao, ako na yung nag-try para sa inyo. Kaya ito nga, sabi niya 30,000 pesos daw yung pwede mong hiramin. Submitted anytime, anywhere. Pagkatapos mo siyang i-download, pag-click mo yung ng app for the first time, papakita niyo yung mga things na gusto niyang may access siya sa phone mo. Tulad ng SMS, ng app list, selected contacts, location, alam niyo na yan, camera. Tapos hihingin niya rin yung information about your device. Kaya kayo nun, kung gusto mo magpatuloy, kailangan mo i-click yung I agree. Ulit-ulit. Kasi pagkatapos mo mag-I agree, tatanungin nga niya ulit kung i-aalaw mo ba siyang magkaroon ng access sa SMS, sa location. So, alam niyo na yun kung anong dapat isagot. Lalabas yung first page niya na 30,000 pesos daw yung maaari niyang i-offer. Pero huwag kayo maniwala, walang loan app na mag-o-offer sa inyo ng 30,000 pesos kaagad. Doon ka magsisimula sa maliit na amount. Is it really worth na magtiis ka sa isang loan app para maabot mo yung 30,000 pesos na credit limit? Ay, may pipiliin ka pang 120 tsaka 270 days. Pero huwag na rin kayo maniwala dyan, guys. Basta loan app, meron talaga yung catch. Kung gusto mong patuloy, kailangan mo i-click yung instantly apply. Hihingin niya yung phone number mo at yung I have read and agree with the privacy policy. So, kailangan mo yung i-tick and then click next. Ito yung isa sa mga loan app na pinagsasabay yung verification code at pag-create ng password. So, i-click mo yung send para papandalan ka niya ng verification code. Pagkatapos, bago ka makapag-click ng register, gagawa ka muna ng password. So, 2-in-1 yung pag-verify niya. And then, babalik ka dun sa welcome page kung saan 30,000 daw yung pwede niyang ipahiram. Pakipiliin ka pa niya ng 120 or 270 days. Anyways, click instantly apply kung gusto mo magpatuloy. Kaagad siya mag-facial recognition. Instructions na, please erect the self. Then, place face into the portrait frame. So, may parang outline at dapat pasok dyan yung outline ng mukha mo. Dapat adequate light, maliwanag, at walang takip yung mukha mo. So, walang face mask. Click next at hihingi po siya ng permission na ma-access yung camera ng phone mo. And then, pagbigay mo sa kanya ng permission, so yun, lalabas yung parang frame. Ayan yung itsura ko. I-click lang yung capture at pag tinanggap niya,
kaagad lalabas yung kanyang mga iba't ibang offer. Puro 3-5 guys. VIP ka na raw. Bongga. So VIP 2, VIP 10, pare-pareho sila. And it doesn't really matter kung ano pa yung i-click mo. Kasi pag-click mo ng apply, kaagad po siya hihingi ng withdrawal channel. So hindi pa nga niya kini-KYC yung kanyang customer. Humingi lang siya ng permission na masilip, makimarites sa mga phone nyo. At mag-facial recognition kasi kukunin nyo yung picture mo. O, ingat kayo sa mga ganyan, ha? At hihingi po siya ng withdrawal channel. Kaya pala, may isang nag-review doon sa Google Play Store. Agad daw siyang pinadalhan. Pag ganito, nilalagay ko yung MU Willier, yung mga ganong mga withdrawal channels. Kasi ayaw kong pinapadalhan ako agad ng pera. Nag-click ako sa I have read and agree with the privacy policy and click confirm loan. Application submitted ka agad. Click mo yung bill sa baba at meron ka ng pending na 3,500 na loan. Sinamit na niya yung application mo bago mo malaman na yun nga, yung management fee, 1,500 pesos. Kaya sa 3,500 na loan, yung matatanggap mo ay 2,000 lang. 7 days lang pala eh. Hindi 120, hindi 270. VIP 2 pa dyan. Ayoko sa mga ganitong klase yung mga loan apps, guys. Yung delikado kasi dito, kahit nasabihin mo na 2,000 lang yung natanggap mo, kaya 2,000 yung babalik mo, ay pwede ka pa rin niyang kulitin. First of all, nagbigay ka ng phone number mo, nagbigay ka ng access sa phone mo, so baka nasilip niya na rin yung mga nasa contact list mo. Buti na lang guys, siguro dahil nilagay ko Emily Willier at RD Pawn Shop, nag-fail. Buti na nga lang, nag-fail yung aking application. Try again daw ako after 3 days. Of course, ayoko. Kinakabahan ako sa mga ganitong mga loan app guys. Kaya kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, subscribe na kayo. Kasi dito sa channel ko, pinapasilip ko yung mga loan apps na medyo shady. At nire-review ko rin, meron akong mga serye sa mga loan apps na pwedeng pagkatiwalaan. Kahit na yung mga loan apps na medyo nagtatampo na rin ako, andito rin sa channel ko. So, marami kayong matututunan, especially if you want to be careful sa mga loan apps na gusto nyong gamitin. Because not all of them, kahit na-rehistrado sa SEC, not all of them are worthy ng ating mga personal information. So, kung ayaw mo subscribe, okay lang. Huwag lang maging violent or maging toxic sa comment section kasi hindi yan nakakatulong. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to. Of course, my 2 cents about more gold is that wag na nga lang. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong loan app na gustong ipasilip, then let me know in the comment section below. And, well, see you on my next vlog. Bye!